Magandang gabi po at mga kapatid at mga kaibigan. Ito ang inyong likod, Brother Ronald Obitos. At welcome po sa ating pagbabalik after ng ilang mahabang panahon na tayo po inawala sa air dahil po sa ating sinasagawa at marami tayong mga unexpected things na nangyari, lalo na dito sa ating laptop na talagang naghihingalo na salamat ako sa Panginoon dahil kahit pa paano, bumabalik pa rin siya at nagagamit pa rin. And I hope this time ay maging okay na po na. So, welcome po sa ating programa, Former Adventist Philippines, kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue, lalong-lalo na sa katuruan ng Biblia, at kung ano po talaga ang tamang paraan ng pagliligtas. At ano ba ang tamang sinasabi ng Bible tungkol sa mga issue ng pananampalataya. At ngayong gabi ay very controversial ang ating topic. Ayan. Although, alam ko na meron tayong series na ginagawa bago tayo naputol, sa pagkakataong ito, nasa mga tagig natin ang mainit na issue na laganap ngayon at nag-uusapan ng mga Seventh-day Adventist na mga kaibigan natin na sa podcast, sa kanilang mga programa tungkol po sa abortion. Po, yan po ay napaka-init na paksa at ang gagawin lang po natin sa loob ng isang oras, remember, tayo po ay maglilingkod lamang sa loob isang oras at yan po ang ating sikapin na maganap hanggang sa mga susunod natin programa. Ang ating po pag-usapan ay ang totoong posisyon ng Seventh-day Adventist tungkol sa issue ng abortion. Kasi po, nagkakalituhan maging kayo na mga nakikinig. Nandito tuloy kayo kung ano ba talaga posisyon ng Adventist. Dahil parehong Adventist defenders at debaters na supposed to be mag-defend ng teachings at stand ng Adventist. Doon pa lang sa kung ano ba talaga posisyon, hindi sila magkasundo. So, bilang 24 years na dating Adventist at nakakaalam ng mga policy at mga pamalakad ng mga Seventh-day Adventist, sikapin namin na magbigay at mag-contribute ng liwanag sa issue ito ng mga pananampalataya. Siyempre, of course, hindi tayo nag-isa. Kasama po natin ngayong gabi. Welcome po, Brother Toto Paulino. Ayaw, no? Brother Toto, good evening. Good evening, Pastor Ron. And magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Balikbayan po kami. Medyo matagal na nag-sign off. And nabanggit na ni Pastor Ron kung ano yung dahilan. Pero it was a very good vacation as well. Kasi through those weeks na hindi tayo nakapag-podcast, it was good to review many things at saka continue to serve the Lord in a different way. Pero ngayong gabi, I'm glad na nakabalik na tayo ulit. And I'm hoping and praying. Thank you. I'm hoping and praying na itong ating topic for tonight is going to open the eyes of many of our Seventh-day Adventist friends. Yes. And of course, we have always said that we are not against people. We are against wrong teaching, wrong doctrine. Yes. And tonight, I'm also curious kasi nga hot topic din ito sa US when it comes to abortion. Diba? So, dalawang grupo yung nagtatalo sa US ngayon, di ba? Yung pro-choice at saka yung pro-life. Saka pro-abortion. So, alam nyo, nung shinare nyo itong topic na ito, hindi ko masyadong pinapansin. Pero nung binasa ko nga at napakinggan ko yung mga video, na-realize ko na, this is one thing na hindi napapansin pero meron palang position ang Seventh-day Adventist Church na very interesting. And I think it's becoming a controversy internally doon sa organization na yun. No? And tonight, it's like we are former Seventh-day Adventist then, it would be good to discuss this topic. And it adds or dagdag ito sa ating kaalaman na ito pala yung dati nating pinanggalingan at mayroong mga paniniwala na naikubli. Dating pero ngayon ay na-expose.
So, excited din po akong ngayong gabi na pakinggan yung inyong presentation. At syempre, in-expect ko maraming tanong yan at saka Ay, oo. maraming opposition. Totoo So, yan. tingnan natin, we're not here to destroy but to build truth doon sa Exactly. destroy lang siguro yung mga strongholds ng kaaway. Exactly. Pero purpose talaga natin is to build faith and in the right Amen. way. Amen. Amen. Thank Salamat, Brother Toto. At yun nga po, tama yung sinabi mo kanina, Brother Toto, na parang marami tayong na-realize na dapat na gawin sa ating programa para sa lalong ikagaganda at lalong magkakabigay ng interest sa ating audience. Ating sisikapin na matapos natin ito sa loob ng oras, 7 to 8 ang gagawin natin programa na dito matapos natin na talakayin kung ano yung importante lang. At syempre, mga kaibigan, hindi mawawala yung ating question and answer. So mag-discuss kami and then mga 15 to 30 minutes before we end that, tsaka namin sasagutin yung mga tanong. Yung mga tanong ninyo, pwede nyo lang ngayon na i-post at para sa ganon ay atin pong dalagyan ng mark para ito'y ating isa-isahin mamaya. Okay? So, Brother Toto, bakit natin pag-uusapan to? Sabi mo nga nung unay parang hindi interesting sa'yo. Ako naman, para sa akin, 24 years ako dyan sa 7-day Adventist. Hindi ko rin masyado, habang nandun ako sa loob, hindi ko rin masyado nabigyan ng pansin yan. Hindi ko rin masyado natutukan. Hanggang sa nakikita ko sa YouTube, napapanood ko sa YouTube, itong si Andrew Mitchell. Si Andrew Mitchell na ang kanyang channel sa YouTube ay Pro-Life Andrew. At nung ako yung Adventist, habang pinapanood ko siya, parang kasi ang dating sa akin, napaka-conservative niya at tayo, ang aking tingin nun kinakalaban niyang Adventist dahil sa parang pro-abortion ang mga Adventist. Kaya sabi ko noon, hindi ako masyado interested sa dito na topic kasi maliit na issue lang yan. Kaya hindi ko nabigyan ng pansin. Until recently, after na nung ako'y umalis sa Adventist, doon ko nakita na magiging aking malalapit na friends, mga pastors, all over the world ay nag-voice out na sila ng kanilang para pag-against sa position ng 7-day Adventist about abortion. Dati ang akala ko, ang Adventist anti-abortion. Kasi naman ang mga nababasa ko noon, nung panahon ng mga Adventist pioneers, nung time nila Ellen White, na James White, J.N. Andrews, ang masalitang binibitawan nila sa pagdating sa pagpatay ng masanggol sa tiyan ng ina is devilish, demonic. No? Demonic at hindi gagawin ng isang lingkod ng Diyos. So, sa mga kaibigan namin na wala masyadong hindi familiar sa Adventist sa position mula sa mga pioneering, ang mga Adventist ay talagang anti-abortion sila. Anti-abortion. Wala silang elective abortion, wala silang tinatawag na pro-choice na abortion. Basta andun sila sa side ng pro-life, na gaya ng mga pro-lifers ngayon, both Catholic and Protestants. At ito na nga, pag-usapan natin, Brother Toto. Nasusubaybayin mo ba yung debate dito sa Pilipinas sa pinag-usapan natin? Ano ba sasabi mo doon sa debate ng mga kaibigan natin, mga defenders, no? Siguro, sabi ko nga siguro wala nang mga debate itong ibang religion. Kaya sila lahat nagdidebate. Kunin ko muna yung na-observe ang masasabi mo doon sa debate na nagaganap. Ano bang hindi nila mapagkaisan at maunawaan? Well, doon sa aking kaunting kaalaman, ay may dalawang side. Unang-una sa lahat, yung binanggit nyo kanina na ang mga pioneers, yung early 7-day Adventists are not pro in terms of even thinking of abortion. Kasi devilish nga, di ba? Or demonic in nature yung practice na yun. However, yun nga yung pinagtataka ko, sabi ko, way back in the 70s, meron palang mga guidelines na lumabas that covers yun nga, that particular topic. And although ang position na naintindihan ko ay pro-life, pero yung pagka-pro-choice when it comes to certain issues ay parang unti-unting
lumalabas na pro-choice. Mm. Kasi the Christian stand talaga is we are pro-life. Yes. And we are not to tamper with what God has created when it comes to procreation. In fact, yun nga yung pinag-uusapan nila, kailan ba, when does life begin, hindi ba? So sa US, ano yan, very hot topic yan. Kasi I think recently, merong binago yung Supreme Court sa judgment ng isang case, Roe versus Wade. Wait, Na, ang kwento doon is, yun nga, inallow nila yung abortion to be practiced. Tapos naibaliktad, dinisallow ulit. So ngayon sa election sa USA, hot topic yun. And si Donald Trump at saka si Harris nga, yun din ang isang issue na pinag-uusapan nila. So hindi lang sa politics ito. And internally sa Seventh-day Adventist, mayroong nahati din ang grupo ng Seventh-day Adventist. Yes. Yung mga pro-choice at saka pro-life. Pero ang pinagtataka ko, yun nga, yung mga pastors, parang may iba silang explanation at parang sa tingin ko hindi pa clear. So ngayong gabi, kaya interested ako dun sa inyong presentation kasi parang simula ito ng isang debate ng tungkol sa topic. Pero hindi naman masama ang debate basta mayroong makukuhang leksyon or may matututunan tayo. Ang masama sa debate pagka pagalingan lang ng mga posisyon pero wala namang matututunan, kundi pataasan lang nga daw ng pride. So tonight, I think dun nga sa inyong kaalaman, I'm curious and I hope our listeners are as curious as well to listen to what you're going to say kasi ang tagal nyo ang Adventist Defender ngayon. Meron kayong ipapaliwanag sa inyong kaalaman. Oo. Nabanggit mo, Brother Toto, yung pro-life and pro-choice. Meron ka bang idea na mai-share sa ating mga viewers niyan? Ano ba pinagkaiba ng pro-life tsaka pro-choice? Bukod sa spelling. para sa iba, pareho lang eh. Ano ba, so para sa iba palagay lang, sa inyong opinion, may pagkakaiba ba yan? Pro-life at pro-choice? Yung pro-choice po, kung sa aking layman's understanding, is a very liberal stand. My body, my choice. So, given the right, I can do anything with my body. And marami hong implication yan. And it's geared, of course, primarily sa mga babae. Kasi sila lang naman yung nanganganak. However, yun nga, when it comes to pro-choice, nagba-branch out yan eh. Kaya nga ngayon, yung different genders and yung ating mga kaibigan din sa LGBTQ. Diba? So sila rin, they stand for pro-choice. My body, my choice. However, yung pro-life naman, ang pagkaintindi ko is very simple lang. We don't want to tamper with what God has made. And we preserve life as much as possible. And focusing on yun nga, sa womb, yung sa paniwala natin na life begins, yung conception nga, pagka nag-meet yung sperm at saka yung egg cell. And life begins there. However, maraming mga scientific debates that led to, yun nga, mga pro-choice na sinasabi nilang wala pang buhay yan. So curious din ako kasi yung guidelines ng Seventh-day Adventist ay nakasandal doon parang yung sa simula, pro-life, tapos biglang sabik sa pro-choice. So yun yung gusto kong maintindihan kasi malamang sa mga nakikinig, meron din silang mga contributions sa alam nila. Yes. Pero ang bottom line, importante yung documented yung position ng Seventh-day Adventist Church. And I think yan ngayon yung pinag-uusapan at umuugong sa social media within the Seventh-day Adventist Church about yun nga, ang real stand ng SDA when it comes to abortion. And we know naman na napakaraming ospital ng Seventh-day Adventist. Ano ba talaga ang practice, hindi ba?
So again, kayo po yung magpapaliwanag mamaya and ako po ay imamatch ko lang yung pagkaintindi ko at yung aking Amen. sariling research. Oo. And I hope ganun din doon sa mga nakikinig sa atin para sa kanilang kaalaman at gayon din para malaman natin ang katotohanan. Salamat at nilinaw mo, Brother Toto, no, ang pagkakaiba ng pro-life at ng pro-choice. Okay? Kasi pag ang mga Adventist, yung mga mainstream Seventh-day Adventist na hindi masyado tinututukan at familiar sa issue na ito. Marami ako napansin yung ibang mga kaibigan natin Adventist, basta alam lang nila may position na tayo yung pro-life. Yun lang. Siguro dala na rin na kanilang pagmamahal at yung pag-iingat sa kanilang pananampalataya. They know the Adventist is the true church na dala ng kanilang moral value, hindi na matanggap na pro-abortionist ang Adventist. Which is, tama naman. We don't blame them for that ideas. No? Yung majority ng mga Adventist, lalo sa Pilipinas, ang alam nila pro-life sila. Pero sa ating gagawin pagka-discuss ngayon, dalangin ko sa Panginoon na maging open-minded sila, malaman nila. Kasi hindi naman sila ang mag-decide kung ano ang choice ng Adventist. At make sure na kung tayo po ay magsasalita tungkol sa position ng Seventh-day Adventist tungkol sa abortion, make sure po talaga, mga kaibigan natin Adventist, na accurate po ang sasabihin niyo. Hindi yung para bang pagtatakpan nyo lang na palalabasin yung pro-life ng Seventh-day Adventist against sa abortion para lumabas na kayo ay maingat sa pananampalataya at hindi pumapatay. Kasi remember, no, Brother Toto, pag ikaw ay napabilang ko doon sa side na you allow abortion sa inyong church at mga leaders mo pa, yung mga leaders pa ng Seventh-day Adventist Church, ang ano nito, pangunahing nagre-recommend nito. Talagang mahiseryosong issue na. Bakit kanyo? Kasi ang Adventist, ang Seventh-day Adventist, number 1 po yan, na dinideclare nila in public na kami lamang ang sumusunod sa 10 utos ng Diyos. Diba? At yung ika-6 na utos, tatamaan dun kasi yung huwag kang papatay. Thou shall not kill or thou shall not commit murder. Kasi pag nag-abort ka, premeditated murder or something yan, na ayaw. At alam ko na ang mga Adventist, alam nila yan. Kaya gano'n na lamang ang kanilang pagsisikap na pagsigawan sa social media, no, we are against abortion. Kasi sinasabi kagad nila, kasi gentleman, keeper kami, alam namin, bawal pumatay. So paano kami magiging pro-abortion? Tama po yun. I commend you for that, mga kaibigan Adventist. And I hope ganyan din po ang iniisip ng inyong mga leaders. Kasi po, sa gabi ito, i-represent natin kung ano talaga ang nire-recommend ng General Conference. Ito magkakaroon ng problema. At yun nga, ang napansin ko, siguro hindi naman masama na banggitin natin, Brother Toto, yung sinasabi natin mga layman ng Adventist na debate sa social media. Andyan po si Brother Raymond Cada. Andyan po si Brother Melvin Sarmiento. At ito na nga, na nire-rebat sila pareho silang nire-refute ni Cesar Dizon. Okay? So, sila tatlo ang matinding issue dito. Now, siguro, ang pagkaunawa ko, kasi po, nakinggan ko lahat sila eh. Pinagtsagang panoorin yung mga video nila. Si Raymond Cada ay sabi niya, hindi dapat nag-approve ang Seventh-day Adventist sa abortion. Kasi tayo po ay commandment keepers. Pakilala natin sa mundo, tayo ay remnant church. At alam ng tao sa buong mundo na tayo ng Seventh-day Adventist. Sabi nga niya, ang faithful Sabbath keeper, hindi lang faithful Sabbath keeper, but we promote the Ten Commandments, especially yung sanctity of life as it is stated to the Sixth Commandment na huwag kang papatay. Ayon ng Diyos yan. Yun ang sinasabi niya. At sabi nga niya, sa mga video na napanood ko sa kanya, napakasakit sa kanya, natatanda ko sabi niya,
napakasakit sa akin. Adventist ako, nangangaral ako. Ako'y defender, apologist ng Adventist. Tapos malalaman ko, pumapatay pala tayo ng bata. Hmm. At nirelate nga niya Actually, doon sa... sige, brother Papa. Actually, nagulat din ako eh. Ngayon na hindi na ako Seventh-day Adventist. Ngayon ko lang narinig yung stand. In fact, nakalagay nga dun sa nabasa ko, 1970s pa. Hindi na ako, hindi ko lang matandaan kung anong exact year. Pero 1970s pa, meron na yan. Yes. Yung isyong pinag-uusapan. Ako, naging 7-day Adventist ako, 80. So, at that time, ano siya, fresh pa. Pero hindi na pag-uusapan. Ngayon, Hindi talaga, meron hindi akong, talaga. ang comment ko lang is siguro, hindi siya naging big deal kasi siguro at that time, wala pa tayong mga Facebook or social media, hindi na pag-uusapan. At Yes. siguro yung mga 70s. ospital lang, may mga ospital lang ang may alam nito at yung mga Yes. doktor. Since tayo we know the sanctity of life, di ba? We respect life. Being mga Pilipino, talagang anti-abortion talaga tayo, di ba? And however, yun nga, in reality, maraming abortion na rin nangyayari dito sa Philippines. And actually, segue lang ito. Side comment lang ito. Nagulat ako kanina, nagre-research ako. Alam nyo na 57% na pinanganganak sa Pilipinas are illegitimate children. Ito yung statistics ng PSA ito. 2020, i-check ninyo, i-fact check ninyo. 2020 na kanilang survey, yung kanilang national survey. 57% of children being born in the Philippines are illegitimate. So connected ito, hindi ba? Kasi ang daming, ayun nga, kung sabihin na lang natin, this is a product of sexual sin. Yeah. So itong abortion, it falls into the 6th commandment. Now, if yun nga, our friends, the Seventh-day Adventist is saying they uphold the 10 commandments, then they need to be aware. Kailangan nilang malaman itong isyong ito kasi this involves murder. And hindi ito murder na sa labas ng womb. In fact, murder, hindi pa pinanganganak. In fact, kung nabasa mo sa history kasaysayan ng Adventist, nung mga si Dr. Edward Allred, notorious at kilalang Seventh-day Adventist doctor, na siya ay notorious at napaka meron siyang na-abort na mga bata, binilang niya 250,000 na sa mga Adventist hospital at sa mga private 250,000. At sabi mismo ni Dr. Edward Allred na every Saturday, ang pinakamalakas na araw kung saan isinasagawa niya ang libo-libong abortion sa mga private na hospital, mga Adventist hospital. Every Friday about from 8 o'clock to 5 o'clock. Sinerge yan sa aking Facebook. Every Saturday. Nakapublish po yan. Nakapublish po yan. Yung testimony, yung balita nakapublish po yan. Opo, nakapublish yan. So hindi lang yan yung parang baka may magsabi kasi na si Pastor Ron ay gumagawa ng kwento. Hindi nila ako masasabihin niya kasi nandun yan, nakapin yan sa Facebook ko. Ang mga Adventist wala ay mga ganon. Sabi ko, ito, ang laki-laki ng letra ng Seventh-day Adventist na doctor, si Dr. Allred. Siya po ay notorious. Tuwing Sabado daw, ang pinakamalakas at pinakamarami siya na aabot ng mga bata from 8 to 5 p.m. So, hindi na siya nagsisabat sa church. Kasi you're talking about doctor ito ng doctor na SDA na saan niya ginagawa yung operation? Sa mga sa mga Adventist hospital. Siguro, salamat Brother Toto at pinaalala mo sa akin. Ipakita natin sa kanila yung sinasabi ko na mga clippings. At kasi meron ako nakita na website na dedicated para sa doktor na ito.
si Dr. Edward Allred. At ang matindi nito, Brother Toto, binigyan siya ng award. Binigyan siya ng award ng La Sierra University, Adventist University, na binigyan siya ng award na sabi, siya daw ang doktor na naging magandang halimbawa for the healing ministry of Christ. Sabi ba naman ka? Paano nangyari yun? Pinarangalan siya. Pinarangalan Pero siya. aminado siya na he has done 250,000. Siya mismo ang nagsabi noon. Na hindi lang siya siguro yon gumawa noon. Baka it is a total of, pero napakarami naman for one doctor. Napakarami talaga niya. Ito, papakita natin sa ating mga audience at mga kaibigan para hindi tayo pagbintangan na nakikita natin ngayon yung ni Dr. Edward Allred. Abortionist. Edward Allred. Horse race gambler and distinguished. Paano horse race? Mahilig sa karera. Mahilig siya sa karera. At tayo siya ng racetrack sa tabi mismo ng Seventh-day Adventist na church. Yan ang nakakakilabot. Parang unbelievable, no? I actually am shocked. Ito po, totoo yan. Ito po ang website na hewantsfruit.com. Edward Allred, abortionist, horse race gambler, and Adventist distinguished ambassador of Christ Healing Ministry. Binigyan siya ng healing ministry, ambassador. Sa mga kaibigan, hindi tayo nandito naninira, hindi naman kami may gawa nito. Sabi dito, the abortionist clinic, including in one in San Diego, are owned. Abortionist clinic are owned by multi-millionaire abortionist, Dr. Edward Campbell Allred, who says that he has personally performed at least 250,000 abortions since 1968. Ang source po niyan ay San Diego Union, October 12, 1980. Ito yung mga actual na scan ng newspaper ngayon. Dr. Edward Campbell Allred said he has personally performed at least 250,000 abortions since 1968. Tapos, meron pa dito sa The Fresno Bee Sunday newspaper to March 18, 1979. Nung tinanong siya, hindi ka ba nakukonsensya? Sa palagi mo ba tama ang ginagawa mo na 250,000 na sanggol ang pinapatay mo? Sabi niya dito, itong naka-highlight, I don't mean to toot my own horn, but it's safe to say that I have far more experience than anyone else in the United States in doing this particular thing. Kaya, tapos sabi pa dito, how many abortions? Although Allred said in the 1980 San Diego Union article that he had personally performed 250,000 abortions since 1968, he declines to give an update figure. Why give them more ammunition, he asked. Kasi marami magagalit sa kanya. Referring to abortion posts. Ayan. At sinasabi niya, population control daw yung ginagawa ni Allred. Kaya siya tama daw yung ginagawa niya na mag-abort ng mga bata. Adventist siya. Tapos, population control, lalo na yung mga Mexicans, pati yung mga Hispanics, tsaka yung mga black people, yan ang kanyang mga pinakamaraming na-abort. Ito nakakalungkot, Brother Toto. Pagkakinig mo yung Loma Linda University sa California, whose mission is to continue the healing ministry of Christ and make man whole. Makita mo yung pangalan niya. Nakita mo yung picture na ito, yung Hall of Fame ng mga ambassador na kinikilala. Andun yung pangalan ni Dr. Edward Allred. Na tinaguri ang continuing the healing ministry of Christ. Pero 250,000 ang pinatay niya. Isang 70 Napakalungkot na balita yung binabasa natin yun. Kasi nga, malungkot na balita talaga to. Hindi siya tama. I mean, kahit na sinong tao dito sa Pilipinas malamang ay magsasabi na parang imposible nga itong balitang ito, lalo na sa mga kaibigan nating Adventist na paano nangyari yan? Adventist yan di ba? We are pro-life. Hindi kami ganyan. To be fair, hindi tayo ganyan. Pero ito, nakakagulat po itong balitang ito. Siyempre, ang unang iisipin ko kung ako'y magbabasa niyan, baka paninira lang yan.
Di ba? Yes, yes. Pero Oo. kung na-publish yan, syempre mayroong defense dapat yan na sasabihin ano yan, paninira ng puri. Di ba? Amen. So, Ito yung sinasabi ko, Brother Toto. Nasa mm, Santa Cruz Sentinel siya noong June mm, 14, 1973, page 10. Sabi ni Aldred, nung in-interview siya, sabi niya, Saturday is the most popular day for women to get abortions. At Avalon, more than 100 are often done from 8 a.m. to 5 p.m. Aldred says. more than 100. Sabbath keeper to, 7-day Adventist to, Brother Toto. Pero Saturday pala ang napakarami niyang na-abort. Ewan ko ano masasabi. Pinost ko to sa aking Facebook. Walang Adventist na committee mo. Siguro hindi natin sila masisi kasi nasak sila. Nasak sila. Tsaka hindi niya. Shocking ho talaga. Kahit ikaw, Brother Toto. Shocking news. Oo nga, kaya nga ako, itong binabasa ko ngayon, kasi siyempre, Pilipino tayo, Yes. mahalaga ang buhay sa atin. Ang pamilya ay mahalaga sa atin. Baka naman sabihin ay ano yan, hindi yan tunay na Adventist. Kasi kung tunay na Adventist yan, hindi yan papatay. Pero nung sinabi nyo ngang ano siya, nabigyan siya ng recognition. Recognition. Ito pa nga, sa La Sierra University, di ba? Kita mo. Opo. Meron doon sa meron siyang ano to parang award siya. Edward C. Aldred. La Sierra University pleased to thank Edward C. Aldred, yung kilalang abortionist, pumatay ng DVD pong mga sanggol, for supporting the Tom and B. Zapara School of Business. His thoughtful generosity will forever be an example to our students, reminding them to make difference with the resources that God has entrusted to their care. Wow. Ano sasabi mo dyan? Malamang po walang Seventh-day Adventist na mag-react right away. Yes, kasi nga, very sensitive po yung balitang yan. Napaka-sensitive nito. At bibigyan natin sila ng kopya nito. Andiyan, mga file. Bibigyan natin sila ng kopya kung gustong humingi. At talagang ito evidence. Tsaka nagpatayo siya ng racetrack, Brother Toto, snap no? Tabi ng Adventist Church. Yeah? TV picture, unedited Dr. Albert. Nakakapagtaka po, bakit po siya hindi nasa-sanction? Exactly. Hindi nasa-sanction ng General Conference. Unang-una may katungkulan siya sa ospital. Exactly. Pangalawa ay siya ay binigyan ng recognition. So dapat hindi ba either sa pangsabihan at bawiin yung recognition healing ministry. Kung sa tingin ng Seventh-day Adventist Church na mali ang ginagawa niya, yung mga nakabalita. Pero kung wala silang ginawa at hindi siya sinanction at saka tinanggalan noon ng award, then parang naniniwala na rin sila na tama yung ginagawa niya. Di ba, nung tayo Adventist may kasabihan, pagka wala kang pera, sinasaway ka. Di ba? Sinasanction ka ng church. Pag wala kang pera, pag wala kang sinabi, di ba? Pero pagka ikaw ay ma-influensya, marami kang pera, katulad ni Edward Aldred, alam na natin na hindi sila makakarinig ng ganyan. Hindi siya pwedeng pagsabihan kasi maraming pera na naibigay na siya. At may tulong sa 7-day Adventist. Parang kung diretso man ang sasabihin ay malaki ang tithes. Malaki ang tithes niyan. Kahit na sugarol siya, may horse racing siya, na pag Sabado, bukas din. Yan. Yan. Binibigyan natin to, Brother Toto. Hindi para mang-asar lang tayo. Hindi. Gusto natin na tulungan yung mga Adventist friends natin. Nabuksan na kanilang mata. Ano kayang response ng ating mga kaibigan? Ano kaya masasabi nila? Hindi masyado kasi pinag-uusapan to kahit sa churches nila. Kasi nga, very taboo itong discussion about abortion. Kaya gaya ng ating naipangako na ito, naglalaban si Brother Defender Adventist. Tatlo yung sabi niyo kanina. Tatlo, siya against talaga sa abortion. Sabi niya, naalala ko yung anak ko, 1 year old anak ko,
Biruin mo, ganyan papatayin, hindi niya papayag. Sabi niya, gano'n. Tapos, ito naman although magkakampi sila ni Brother Melvin Sarmiento. Sarmiento. Mel. Dahil nakatulong actually sa research niya, si Melvin Sarmiento. Si Brother Raymond Cada, 7 years at 3 years na pinag-aaralan about abortion. Tapos, isa sa mga reliable source niya, si Brother Melvin Sarmiento. Napakinggan ko nga po yung yung video nung may part 1 eh. So interested ako. Hindi ko pa naririnig yung part 2 eh. Dun sa part 1 na napansin ko nga na parang nagre-respond siya doon sa sinabi ni Cesar Dizon na yung pinapaliwanag na mali ang pagkaintindi niya. Yeah, parang ganun nga yun. Mali yung pagkaintindi niya. Pero siguro dyan yung simula yung debate. Kasi mabuti yung debate kasi siyempre lalabas ang katotohanan at ang maghuhusga niyan ay yung nakikinig kung sino nagsasabi ng totoo. Pero doon sa pagkaintindi ko, parang sinasabi ni Cesar Dizon na mahina ang pag-intindi ng dalawa, ni Sarmiento at saka ni Moncada. Tapos parang lumalabas na hindi man lang sila pumunta sa magtanong pumunta sa pastor. Tama rin tapos naman. mali-mali daw yung information na inilalabas nila. So yun yung interested ako doon sa part 2. Sabi naman yung latest video ni Moncada, si Dizon, hindi niya alam sinasabi niya. Kasi marami siyang ina-assume na hindi naman talaga totoo. At sabi naman niya yun, ina-assume si Dizon kasi, ang sabi niya, nakarating na to sa General Conference in session. Samantalang, sabi niya Moncada, ha? Paano nakarating sa session? Nasa executive committee pa lang. Tapos, annual council, di ba? Hindi pa siya umaabot sa General Conference in session. Ano ba ibig sabihin, Brother Toto, pag sinabi General Conference in session? Yan ba yung pareho ng annual council? Parang magkaiba kasi in magkaiba session. Magkaiba yun. Every 5 years yun eh. Ngayon eh. Yung Saka, World Church na yun. World Church na yun. Parang hindi ba, ang paniwala natin dati infallible yun kung ano yung decision doon. Highest authority, sabi ni Ellen White. Highest authority, dalawa yan eh. Si Ellen G. White. Boses ng Diyos, si Ellen G. White, tsaka yung General Conference. Exactly. In session. Pag sinabi na ng General Conference in session, ang galing sa Diyos yan at dapat sundin. So ito ngayon, yan yung controversial. So tonight, yun nga, siguro i-cover natin yung part na yun. Parang meron ba kayo pakikita ng mga... Yes. Papakita natin yan for the next 20 minutes. Bago tayo magtapos. Pangako natin kasi we'll stick to 1 hour. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hindi sila magkasundo. At ang lalong nagpalito, although magkasundo si Brother Ray Moncada at si Sarmiento, iisang stand na against sila sa abortion. Pero nagkaiba lang sila sa conclusion. Kasi sabi ni Sarmiento, kahit na ang church natin ay inaalaw, ito nag-abort tayo. Huwag tayong alis sa SDA Church. Sabi ni Sarmiento. Huwag tayong alis. Pero sabi ni Brother Ray Moncada, diyan ako hindi agree sa iyo, Brother Sarmiento. Kasi yung church mo na nga nagtuturo, nasa katotohanan, huwag papatay. Tapos, andyan ka pa rin sa church, totoong church pa rin ba yan? Sinabi niya yun? Dun sa, sabi ni Brother Ray. Kaya kay Brother Ray, sabi niya, ako pagka, napatunayan ko, ito talaga ang recommendation ng General Conference Committee. Wala akong magagawa. I have to leave the 7-day Adventist Church. Pero kailangan yun yung conclusion ng dalawa. Yung isa, sabi niya, kahit mali ang prinsipyo doon sa bagay na yun, hindi naman perfect ang SDA. True church pa rin. True church pa rin. So, medyo anyway. Si Dizon ganun din. Si Cesar Dizon ganun din niya. Huwag ka alis.
Yan para kay Dizon, walang mali ang church sa decision, kaya wag alis. Kay ano naman, kay Sarmiento, merong mali sa abortion, pero wag alis. Hindi, Kay Raymond Cada naman, mali ang decision ng abortion, kaya siya kung alis. mapatunayan, ayan, Na kung official. mapatunayan na opisyal. Yes. So curious talaga ako kung anong kalalabasan ng debate. Kasi nga, siyempre, tayo, hindi naman tayo kasali doon sa debate. So, Hindi tayo nagko-comment nag-observe lang lang tayo. Kumbaga, we're Yes. observing, we're commenting. And siyempre, kung sino yung maninindigan sa katotohanan, yun ang dapat, Tama. yun nga, magbigay ng tamang paliwanag, hindi ba? At malalaman natin. Kaya nga sabi ko, Brother Toto, ang babasahin natin sa ating discussion ngayon, yung decision talaga ng General Conference. Kasi pag si Dizon, subo ko na yan, kilala ko na yan, ganyan style niya. Babaguhin niya yung nakasulat, magsasalita siya, hindi iba niya yung dokumento. Maraming beses na ginawa yan. Bagaman ito si Sarmiento, Brother Sarmiento, I commend him kasi honest siya, objective siya, kung ano talaga sinasabi. Doon kami nagkaka-agree din kami ni Sarmiento. Pati si Raymond Cada. Oo. Pero si Dizon, madaya talaga ang kanyang, madaya talaga, kahit sabi ng latest video ni Raymond Cada, madaya talaga magbasa si Dizon. Kaya wala siyang tiwala doon. Hindi naman kaya, Pastor Ron, na si Dizon naman ay hindi niya naintindihan yung sinasabi niya doon tungkol sa hindi na napakinggan yung buong paliwanag ni Melvin Sarmiento at saka ni Raymond Cada. Kaya ganun ang reaction niya. Ugali talaga yan, kahit kung sa mga sagutan namin, hindi na pinapanood yung buong video ko, magkukonclude na kagad siya. Ang gulat na ako sa kanya kaka-video ko lang, kinabukasan may sagot kagad. Yun pala, hindi niya pinabasa, kaya ganun siya. Anyway, that's beside the point. Beside the point, ito yung, itong sinasabi nyo, ito ngayon. Research din kayo, okay. Oo, ito pinamamalaki ni Dizon. Hindi yan, ang stand natin ay pro-life. Nako po, mga kaibigan. Tapos pinagmamalaki pa niya, na ako nandito sa Amerika, kapitbahay namin ng Loma Linda Hospital. Nako po, hindi guarantee yan. Ito, hindi natin babasahin isa-isa, i-review ko na lang, no? Ito yung October 2019 na decision ng General Conference Executive Committee. No? General Conference Executive Committee. Ito ang decision nila. Ito yung guidelines. Kaya nga tinawag nila guidelines kasi hindi pa ito pinagbotohan ng World Church o yung General Conference in Session. Pag sinabi sa General Conference in Session, hindi pa ito yung Annual Council. Ang Annual Council ng 2019, kaya nga annual, di ba, Brother Toto? Annual, yearly. Ang General Conference in Session, every 5 years. 5 years, okay. Yun ang wala pa kasi doon sa World Church, yung tinatawag natin General Conference in Session, yung World Church, yan yung talagang buong church, pati yung mga member local church representative nila, kasamang bumoboto ron. No? Kasamang bumoboto ron. Hindi pa umabot sa ganon. Brother Toto. Tama naman si Brother Melvin Sarmiento at si Raymond Cada na hanggang executive committee pa lang ng General Conference. Pero, authoritative na ito. Ang gusto natin i-gain, Brother Toto. Kahit nandyan pa lang sa executive committee, yun ay recommended na at may influensya na sa Seventh-day Adventist Church ngayon. Nag-gets mo ba? Sana mag-gets to ng mga Adventist. Kaso si Dizon, pag nag-present siya, kala mo, General Conference in Session, World Church na hindi pa pinagbotohan yan. So kahit hindi pa pinagbotohan ng World Church yan, nasa committee pa lang siya, annual council na pagbotohan. Recommendation pa lang yan. Kaya ang point natin, Brother Toto, sa recommendation, nanalo ang pro-choice. Okay. Noong 2019, nanalo ang pro-choice. In fact, meron tayong video ipapakita dito nung annual council noong 2019, ang pinag-usapan ito nga. At ang nagsalita dito sa papakinggan natin ay isang doktor, CEO siya ng Loma Linda Hospital, University. Pumabor siya sa pro-choice.
Siguro mapanood natin to. Tapos babasahin natin yung guidelines para maintindihan Sige, ng basahin ating muna natin po yung mga guidelines kaibigan. kung ano yung Ito, statement. the statement on the biblical view of unborn life and its implications for abortions. Itong official, Seventh-day Adventist Church General Conference po yan. Executive Committee. Okay? Sa introduction, pag binasa mo, kala mo pro-life. Kasi sanctity of life ang dinidiin, di ba? Tapos yung mga section 1, kasi ano na section 10. Section 1, it sounds like a pro-life. Section 2, it sounds like a pro-life. Section 3, it sounds like a pro-life. Kasi ang life must be protected by God. At ang tinuturing ng sanggol o bata o person, ang sambata kahit sa loob pa ng tiyan. Section 4, ang Diyos ang may-ari ng sanggol sa loob ng tiyan. Walang sino man ang pwede mag-decide na ganyan. Yan ang sinasabi, pro-life yan. Na pinagbotohan. Section 5, ganun din. The Bible teaches care for the weak and the vulnerable. He does not, sabi na, binigsa pa sa Bible, Ezekiel 18:20, kinot pa to dun sa guidelines ng General Conference. He does not hold children accountable for the sins of their fathers. Hindi mananagot ang bata na sanggol na sa loob ng tiyan sa kasalanan ng magulang. Halimbawa, ni-rape yung nanay, nabuntis, hindi kasalanan ng bata na siya mabuntis. Kaya kung pro-life ka, hindi mo papalaglag yan. Hindi mo iabot yung bata niya. O kahit nabuntis ka ng sarili mong ama, hindi kasalanan ng bata na buntis siya ng ama niya. Still, ang sabi ng Bible, hindi siya accountable. Kailangan mabuhay pa rin yung bata na yan. And then, Section 6, ito ngayon, dito na ngayon nabura yung Section 1 hanggang Section 5. Kasi ito naging pro-choice, brother. Ang sabi kasi dito, consequently, in rare and extreme cases, human conception may produce pregnancies with fatal prospects and or acute, life-threatening birth anomalies that present individuals and couples with exceptional dilemmas. Decision in such cases may be left to the conscience of the individuals involved in their families. Dito na iba. Yung Section 1 hanggang 5, pro-life, di ba? Nakita naman natin. Pero pagdating ng Section 6, nabura yung sinasabi ng 1 to 5. Parang palabas lang nila parang pang-front lang. Bandang huli, sinasabi na, pagka dumating daw sa pregnancy yung may fatal prospect, hindi ito medical term, hindi ito sinabi kung ano talaga siya, that's ambiguous. Tsaka life-threatening birth anomalies, pagka halimbawa, siguro example, may abnormalities, o kaya may sakit, na paglabas mamamatay din, so sa loob pa lang papatayin siya. Okay? Ang sabi ng, ang pinagbotohan at na-recommend ng General Conference, Executive Committee, decisions in such cases may be left to the conscience. So, ibig sabihin, ang masusunod dyan, hindi na, kahit na may diferensya bata, kailangan pa rin ilabas. Hindi conscience ng nanay. Na pwede niyang ipalaglag yung sanggol na nasa loob ng kanya tiyan. Paano natin nasabi? Magbibigay tayong example. Lumabas ito sa magazine na Fulcrum ng Adventist ang gumawa. Ang title ay Has the Adventist Christian Become Pro-Life with its statement on abortion in 2019? Nasabi dito ng Fulcrum Magazine, on October 14, 2019, when the members of the General Conference Executive Committee were debating the advisability of approving this new document on abortion, si Richard Hart, the Loma Linda University Health CEO, argued that Section 6, itong binasa natin kanina na conscience ang mag-decide, Section 6 na yon, the document, ay kailangan, was needed, because of exceptional cases like that trisomy 21, the scientific name for Down syndrome or malformations. Yung palang sinatawag natin na mongoloid, di ba? Meron sinatawag tayo mongoloid, yung Down syndrome. Hindi na siya mongoloid ang tawag ngayon, Down syndrome. Kasi, or ang scientific name niya, trisomy 21. At sabi niya, kailangan natin sundin itong Section 6 kung saan sinasabi, ang magdidesisyon yan, decisions in that cases may be left to the conscience of
the individuals involved in their families. Hindi na ang Diyos. Nawala na yung pro-life. Pwede na patayin kahit yung tinatawag na Down syndrome. Is that acceptable, mga Adventists? Di ba marami tayong kilalang Adventist na may mga anak na Down syndrome? Buhay na buhay naman. Nakakausap. Na sumisimba pa nga pag Sabado, di ba, Brother Toto? Normal naman ang buhay. Pero, itong si Richard Hart, CEO ng Loma Linda University, sinabi niya, dapat ito, pumabor siya. Kaya itong video na ating ipapalabas, Brother Toto, ito si Richard Hart. Gusto na Art from Loma Linda University. I want to appreciate this document for the value it places on the sanctity of life. I think it's useful for those who are not from a medical background to understand what we now know about pregnancies. Clearly, an elective abortion, which we often refer to as an elective abortion, we don't do at Loma Linda, have never done, and I don't believe our healthcare systems do those. On the other hand, are those pregnancies that end up in a miscarriage, as we call it. We correctly call it a spontaneous abortion, in which the body rejects that fetus and aborts it. There are also some cases in which the body doesn't reject it, but the fetus is just as dead. And the question is, I think we would all agree, there's no point in carrying a pregnancy at risk to the mother if the fetus has died or if it's incompatible with life. The tough part is the middle ones, in between the two. And there's a few cases of these that, frankly, much of this discussion hangs around. Such things as placenta previa, which with placenta is growing across the mouth of the womb, may end up in fatal hemorrhaging of the mother. A thing like trisomy 21, a genetic defect of the fetus, which is incompatible with life. And so the baby is going to die at some point, but may not be aborted spontaneously. Such things as rupture of the membranes, or breaking of the waters, as we call them. And if that happens before 20 weeks of pregnancy, that baby's lungs cannot develop. And so when the baby is born, even though it's not aborted, when it's born at 40 weeks, almost invariably will die. It's those kind of decisions in the middle that I think we've got to have paragraph 6 for, frankly, and allow the doctor and the mother to make the wisest decision in trying to do that. And if I can just make one comment on editorial, despite the chairman's advice, the last sentence of the middle paragraph on the last page, I would feel a bit more comfortable if we dropped the phrase, or we're forced to have an abortion. I think that's easy for misinterpretation. Forced by what? Forced by who? Is it medical issues? Is it whatever? And I think it would read fine if we just said who have aborted a child for various reasons and may be hurting physically, emotionally, or spiritually. Thank you. Pinag-uusapan natin isang moral issue. moral issue talaga. Malaking big deal talaga sa ating mga believers, mga followers of Jesus Christ, yung moral issue. And particularly ito is life, yung sanctity of life. So para dun sa mga, of course, mga pro-choice, sa kanila, hindi konsyensya namin ang magdidikta. Tama. At hindi yung dikta ng Panginoon tungkol sa sa buhay. Hindi Kaya nga, my body, my choice ang my body, my pro-choice. May choice pa rin ang magulang. Hindi yung Panginoon ang my last word, but the parents. The one basically, without judging yung mga taong nagsasabi nun. No? Kasi nga, hindi rin natin alam kung ano yung influence sa kanila. Pero yun nga, for me, it's a very demonic stand. Pag sinabing my body, my choice when it comes to this topic. Narinig na ba siya? Ito si Richard Hart. I-play nyo po kasi hindi pa siya naka-play. Yung Loma Linda CEO, pabor siya sa pro-choice na pwedeng abort mag-decide ang magulang na pagka nakita mong mongoloid o may Down syndrome ang bata, ay pwede siyang kawawa naman, di ba? Tingnan natin. Sige, yan. Yan lang. Walang sound. Siguro kailangan naka-ano yung sound. Oo. Okay. Wala siyang sound kasi naka-mute yung sound. Naka-mute. Anyway, at least, sige, okay lang yan. Pwede natin i-share yan sa ating mga viewers pag hihingi sila. So, yung basahin na lang. Sa YouTube naman. So, nireport naman dito sa ating sinasabi. Pinakita ko na yung video para sabihin nila na totoo yung sinasabi natin. Na itong CEO na si Richard Hart ng Loma Linda University na sinasabi ni Dizon malapit ang sa akin anti-abortion.
ang lawan nila. Huwag kayong maniwala kay Dizan. Si Richard Hart, andyan na, sa video nakita na. Sabi niya, yung section 6 ng document na based sa conscience ng parent kung ipapabot niya o hindi. Sabi ito, was needed because kailangan daw yun, i-abort talaga. Dahil sa exceptional cases like 3-21, sabi nga ni Richard Hart, kasi mga bata may problema na sa lungs yan. Hindi na magtatagal ang buhay, mamamatay. Which is not, kasi hindi naman lahat ng prognosis ng mga doktor, kagaya ni Richard Hart, ay accurate 100% eh. Bakit ang daming nabubuhay na mga may Down syndrome? So, yun ang point natin dito na talagang kaya pro-choice ang mga Adventists. Ito ang hindi naintindihan ng maraming Adventists. I'll share to you a personal testimony. I experienced this actually in one of the SDA churches. Hospitals sa Pasay. Hindi ko na lang babanggitin para it's a hospital, an SDA hospital sa Pasay. So all of my children were born there. And we had an issue with my second kasi during the ultrasound, by reading na the baby could turn out to be some brain difficulty or may challenge. So the recommendation was to terminate if we would like to. Kasi, so we were actually surprised. Kasi, hindi ko naman, I just related it now. Hindi ko naman kasi inisip na why was that offered? Why terminate? Kasi the reason, yung binanggit nyo na because nga when the kid comes out, mayroong problema sa brain. Maaring deficient, magiging PWD, parang gano'n. But by God's grace, yun nga, hindi namin chinus yun. Kasi nga, pro-choice yun. Tayo pro-life. So I was an Adventist then, and I praise God na, but I didn't understand na may ano pala, meron pala, only now, na meron palang policy, may guideline na pala sa SDA hospitals. Ganun pala. So now it's become close to my heart. Ngayon lang itong issue na ito because may personal experience ako. Nakarelate ka lalo. No? And by God's grace, my second child is already 36 years old and a very good business person. May sinasabi dito si Brother Giselle, the final decision whether to terminate the pregnancy or not should be made by the pregnant woman after appropriate consultation. She should be aided in decision by accurate information, biblical principle, and guidance of the Holy Spirit. Moreover, these decisions are best made within the context of healthy family relationship. Tama naman yan. But the point is, gano'n pa rin, Brother Jessel. Naalo pa rin, ang pro-choice pa rin niya, Brother Jessel. At ang sabihin mo, as long as kinoconsider nila yung conscience at damdamin ng taong involved, kung mag-decide siya o hindi na ipabot. So the one, yung conscience nun is dictated by the person, hindi doon sa belief. Kasi yung tama. Wala siyang belief, di ba? Pwedeng wala. Kaya nga sabi na, magandang may pagkakasabi dito at accurate na yung pagkasasabi niya na ano sila, aided, i-aid sila. Pero mag-decide pa rin yung conscience ng magulang at family. Which is, so yung hospital will not say we are a Christian church and you can find another. Yung hospital can say if you insist, we will have to recommend you to another hospital because this hospital does not practice abortion. We are pro-life hospital. Parang gano'n. Amen. Tapos, last na natin, basahin natin yung ating mga comments sa ating mga viewers before we end, Brother Toto. No? Napakagandang ating topic and then magko-conclude na tayo. Good evening, sabi ni Sister Cynthia Doliente. Good evening po. I remember ko sa group chat ng binalo ng SDA, naging topic po yung abortion na yan. May nagalit sa akin na isang member dahil magiging kritisisyon daw po yan sa mga new members na nag-left na lang po ako para matigil ang question ko. Dahil sa isip ko, mas naisipan nila na katitisuran ito. While hindi sila nahihiya
sa Panginoon, yung following that day commandment, pero may abortion sa SDA hospital. Noon pa lang may hint na talaga na napapalabas ako sa SDA. Tama po yan. Ganun sila. Iniiwasan nila yung ibaksayan kasi nga maraming matitison. Sabi din ni Dison, maraming mabaguhan, magdududa, ba tayo po. Kaya ang ginagawa nila, nagsisinungaling sila. Si Dison, nagsisinungaling. Pinagtatakpan niya, pinapapogi ng Seventh-day Adventist. Hindi niya sinasabi. Katulad ng ginagawa sa ating tanong sa ating kanina, ni Giselle, parang ang ganda-ganda ng paliwanag. Pero ganun pa rin yun. It balls up na ang magdi-decide pa rin yung tao, hindi yung decision ng Bible na huwag kang papatay. Magkaiba yun. Ito man sabi ni Brother Ellery, Engineer Ellery Sembrano, kay Kibuloy, kahit rapist na pinuno nila, tama pa rin sila. Kaya hindi dapat umalis ang mga members. Tama naman. Sa SDA naman, kahit pro-abortion ang stand, turo nila, hindi rin dapat umalis ang member. Kasi tama pa rin kinabibilangan nila. Saan sila nakakaiba? Pareho lang. Yung isa rapist, yung isa naman ay murderer. Yan lang ang pinagkaiba. Pero pareho ang Islam. Yan nga po ang nakakalungkot. Hindi dapat natin pagpagtawanan, pero yun ang matinding nakakalungkot, brother Toto, nakatotohanan. Pagkapanati ko ang isang tao, hindi open-minded. Sisikapin niya na imbis na mag-repent, mag-admit at i-confront ang kasalanan ng mga members, ay pinagtatakpan ka ito. At kanyang pinagtatakpan. Sabi ni Giselle Singh, magkaiba kasi po ang elective at therapeutic. Nako, okay, I don't know kung well, that is only a terminology. What is Alam ko po yan. elective is you choose. Elective. Ano yung therapeutic abortion? Yung therapeutic para daw sa health ng magulang. They have to kill that child. I mean, pag mamamatay. Kill the child, mamamatay yung nanay. Dahil mamamatay yung nanay. Therapeutic, pinagaganda lang yung terminology para magmukhang i-justify yung abortion. Yan lang yan. At yan ba yung mga, yan ginagamit, Brother Toto, noong mga 1970s. Sa Hawaii, alam mo ba, Brother Toto, 1970s sa Adventist Hospital sa Hawaii, napilitan sila, dahil ayaw nilang abortion, ayaw nila ay tumanggap. Pero dahil kumukunti ang kanyang pasyente, dahil ayaw magpabot, lumilipat sa ibang hospital. So nag-decide ang leadership doon sa Hawaii na i-allow na ang elective at saka therapeutic abortion. Pinagaganda lang nila. Let me give my opinion or response kay Brother Jezreel. If the hospital really believes in pro-life, then they could recommend another hospital instead of doing it. Ganun lang naman kasimple. I mean, we're not saying if you believe that there's such a thing as elective and therapeutic abortion, that's fine. Hindi naman mali eh. In the sense na yun yung paniniwala ng tao. Tsaka nurse siya, tama naman. Naniwala nung tayo nurse siya eh. However, sa Adventist or Christian hospital, dapat they will explain na we would like to recommend another hospital if you insist on therapeutic or elective abortion because this hospital does not practice abortion. Dapat. Period. Pero ang nangyari, Brother Toto, sa history since 1970s hanggang ngayon, ang Adventist may dalawang statement regarding abortion. Isang private, isang public. Sa public, sinasabi nila na we sanctify life. Inalaga namin ang buhay ng bata. Pero pag private, sa mga hospital ng SDA, mga SDA hospital, they allow elective abortion, ginagamitan lang ng mga terminology therapeutic, but still, abortion pa rin yan. Kasi, ang tawag dyan, sa buong tawag dyan, therapeutic abortion, tsaka elective abortion. No? Kaya yung iba ginagawa lang therapeutic at elective para hindi magtunog abortion. Pero buuin mo ang tawag dyan, elective abortion, abortion pa rin. At therapeutic. Well, it seems like nagbago ang stand ng SDA kasi according to Brother Jezreel din. Yes. Sa General Conference Guidelines of 1867 are no to abortion. Diba? So if this is true na nagbago, then the organization should admit that they are wrong
Yan. and then go back to the 1867 na Kesa paniniwala. pagtakpan. Kesa yung pagtakpan, di ba? Tama naman pagka ganon. Pagigil sila dyan. So Anyway, let's brother find Toto, out kung ano. Opo. maraming salamat. Ang ganda ng ating Yeah. pag-usapan. At sa Yeah. susunod siguro, pwede natin ituloy ito. We'll Dahil continue marami next part We'll 2. continue next part 2 natin kasi marami tayong Yeah. marinig pa sa panig ng mga layman. Yeah, I want to hear also. At saka may comments that would come in pa naman eh. So we would like to hear Oh, from tama, you. brother Toto. Those Tsaka, who yun nga. had listened tonight. Oh. Kaya nga, ito ang ating itong point dyan, itong section 6, dito naging pro-choice ang General Conference Executive Committee. Sabi na, hindi pa naman nasa World Churches, yes. Pero sa ngayon, authority na yan, brother Toto. Tinatawag din boses ng Diyos yan. Dahil, General Conference Executive Committee, nire-recommend nila yan. Kaya nga nag-set sila ng guidelines eh. Ang guidelines sila ay pro-choice. Yan ang nakaka-influence ngayon sa Seventh-day Adventist Church. Kaya nga yung ibang mga theologians at mga Adventists, natatakot sila, baka hindi na umabot ito sa General Conference in session, World Church. Brother Toto, sa year 2025, next year, yun is supposed to be quintennial, no? General Conference in session. I tried to search in the internet throughout by sources. Wala ako narinig na umuugong na magdidesisyonan ng Seventh-day Adventist Church ang pro-life. Wala. Hindi ito magiging topic. Alam mo bakit? In fairness naman, kasi maraming Seventh-day Adventist, katulad si Brother Disney, ay naniniwala siya na hindi dapat tayo pro-abortion ng Seventh-day Adventist. Majority ng Adventist, sigurado ko, Brother Toto, pro-life yan. Lalo sa Asia, Africa. Sa Africa kasi, tapos sa Mexico, ganyan. Ngayon, ang pro-choice, mostly nasa North America. Sila ang pro-choice. Kaya, duda ako, ito yung opinion lang, Brother Toto, hindi ko sinasabi ito yun. Duda ako na gagawin nilang decision to ng World Church na involved na lahat ng churches all over the world at magbubutuhan sa 2025 na ika-5 taon. Dahil, malamang, hindi tatanggapin, hindi mananalo. I don't know, hindi man, tingin ng mga pro-choice, hindi papabor sa kanila magiging resulta. Nakikita ko. Kaya walang umuugong na balita na ito magiging topic sa 2025 General Conference in session. Yun is my opinion. Hindi ko sinasabing tama. At ikaw, Brother Toto, ano yung masasabi? Last words para sa ating mga viewers. Well, marami pa tayong makukuhang lessons dito and hindi ko isasara itong topic na ito. Yes. We need to do more research. But as of the moment, it seems like, based on dun sa guidelines, na pro-choice ang Seventh-day Adventist Church when it comes to abortion. Hindi siya Seventh-day Adventist because of that guideline, or the organization stands for pro-choice, not pro-life. Yun ang nire-recommenda, pro-choice. Kaya pasensya na po sa mga Adventist na nagsisikap na magandahin pa na sila hindi anti-abortion. Sorry po. Opinion lang po yan, mga Adventist. No? Mas pinapaniwala namin ni Brother Toto ang Section 6 ng guidelines ng General Conference Executive Session. Siguro naman kahit kayo, kikilalanin nyo na mas mataas ito sa inyo. No? Na inaalaw nila ang decision of conscience. Kaya kahit ano pa sabihin nga, I'm sorry po. Pro-choice pa rin yun. Pro-choice pa rin yun. So, do you pro-life, tama? Doon nga, to justify termination of life in the womb for a hospital who claims to be Christian, hides behind a guideline that is pro-choice. Yes, but if it's a true Christian church, hospital who stands for life, then that guideline should not be there. It should be, for me, personal ko lang yun. Kaya magandang gabi po. Kaya magandang itong gabi na ito, Brother Toto. Talagang hinayaan natin magsalita yung kanilang guidelines.
Di ba? Yeah. Hindi natin magsalita ang guidance. Hindi sa amin to, mga kaibigan. Baka yung iba sa'yo nagugulat lang kasi kakaiba ito sa nalalaman ninyo. Yan po ang Section 6. Ito po ang crucial dyan, yung Section 6. Kahit ano pang mga pagbabalik-baliktad nyo, pagliko-liko na, paganda ng mga terminology nyo, ito po ang stand ng Seventh-day Adventist. No? Yung mga may Down syndrome, yung mga Mongoloid, yung mga Adventist na may anak ng mga Down syndrome, yan po dapat, ayan inaalaw ng Adventist Church na patayin sa inyong hospital. I-abort yan. Di ba, Brother Toto? Inaalaw. Hindi sila pinipilit inaalaw. na patayin. No? Inaalaw. Still abort. Kumbaga, konsyensya mo na yon. Kumbaga. Pero the church will not tell you, yun nga, to pag-pray go natin na lang, ahead with the Brother Toto. abortion. Pag-pray natin yung mga Adventist na hindi matanggap na pro-choice sila. Kasi siyempre, di ba? Probably, Mahirap talaga. Na-shock sila eh. Yeah, ganyan we're still digging talaga. for the truth, of course. We'll find out more kasi nga marami. So pang Sabado, dapat. let's Pero, continue that. Yeah. Ang aking masasabi lang, I'd quote I'd say this quotation, I'd rather suffer standing for the truth than being praised for defending a lie. Siguro, tama. Amen. So, sige, Brother Toto, let's have a closing prayer. Pakita mo natin sa atin. Well, I'd like to invite everyone who's listening. Sali po kayo sa aming panalangin. Let's bow our heads and recognize the presence of God in this platform. Father in heaven, we thank you for this wonderful evening. A very nice discussion with regards to a topic that's very sensitive. Amen. And affects a lot of us. Father God, we know that Jesus loves the little children. Amen. Any color, any race, Amen. any nation, any child in this world is important to God. And Father God, we just lift up to you everyone listening right now. And Father God, may you touch our hearts to really seek for the truth that will set us free and to really understand what the gospel is all about, the good news of salvation through the finished work of Jesus Christ at Calvary. That once and for all, He has forgiven us of all our sins and cleansed us from all our unrighteousness. Thank you, Father, for that salvation that we have received and the indwelling of the Holy Spirit. Thank you, Father, for the resurrection life that we now have because of your grace that we have received, given to us by none other than our Lord and our Savior, in whose name we pray, Jesus Christ. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat, Brother Good evening Toto. po. Kita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. May part 2 tayo. At sana po, nanangin niyo po na magpatuloy ang ating ministry. Salamat po sa ating mga sponsor. Salamat sa inyong mga suporta. Pagpalain lahat ng Panginoon. Good night, everyone. Good night. God bless. God bless you.